lilipas din to. Tulad ng mga nagdaang Pasko, lilipas din to. Pero palagay ko, bawat Pasko, panahon ng pagdiriwang. Bawat Pasko, panahon ng pasasalamat. Bawat Pasko, panahon ng pagbibigayan. Kahapon po, pumunta ako ng mall. May binili kaya akong chalice kasi may nagbigay sa atin ng Siborio, yung bago natin gagamitin ngayon. Bibili sana ako. Napakaraming tao sa mall. Akala ko nga libre na lahat ng paninda doon. Pero hindi pala. Sadyang napakarami lang talaga namimili ng mga bagong gamit, bagong damit kasi Pasko nga. At ang iba naman ay nag-last hour minute shopping para sa kanilang Noche Buena. Kaya tuloy naisip ko, siguro ang mga tao ngayon, ang motto nila kapag Pasko, laging iniisip, we shop until we drop. Basta bili lang ng bili. O kaya naman ang iba, we eat until we drop. Kain nila na kain. Siguro para sa kanila, baka nagkamali na ng dating sa Mayan calendar. Baka ito ng huling Pasko, kaya kainin ko na kung anong pwede kong mangkain. Pero palagay ko, totoo, masaya ang Pasko natin. Lalo na, Paskong Pilipino, Paskong Pinoy, kakaiba ang Pasko natin. Masaya, marami kayo, magkasama-sama ang pamilya. Pero palagay ko, that's for the essence of Christmas. Not shopping, not just eating. The essence of Christmas, it is about God's graciousness. Ang kabutihan ng Diyos. It is about God's way of giving us. The greatest gift He can give us. The gift of Himself. The gift of His very own Son. Naalala ko po yung isang kwento ng isang tatay. Kasi matagal na niyang inaantay ang kanyang mga anak na nagtatrabaho sa abroad na sana umuwi pag Pasko. Kasi nga, yun yung panahon na nagkatipon-tipon tayo kapag Pasko. Kaya ang ginawa niya, tinawagan niya ang kanyang anak na nasa Amerika at sinabi niya, anak, maghihiwalay na kami ng iyong ina. Ha? Bukas mismo maghihiwalay na. Tatapusin ko na nung kabaliwang ito. 40 years na pagsasama, I struggled a lot. Nag-suffer ako ng impyerno sa buhay na ito, kaya tatapusin. Nagulat na kanya, tay, bakit ganun? Mahal mo naman si nanay, di ba? Mahal ka naman ni nanay. Bakit kayo nagkakahiwalay ngayon? Hindi pwede yan, tay. Tatawagan ko si ate na nasa Canada. Tinawagan naman niya ang ate niya. Maghihiwalay na sila, kaya tinawagan ka agad ang ate niya. Tay, ba't mo gagawin yan? Tama na anak, tatapusin ko na ito. Siya, tay, huwag kang gumawa ng ganyan. Bukas ka agad, Pasko, pupunta ako dyan. Iiwanan ko lahat, pupunta ako dyan. Pupunta kami ng kapatid ko, tatawagan ko siya sa Amerika, pupunta ka agad kami bukas. Kaya tayo, huwag kang gumawa ng desisyon hanggat di kami dumarating. Kaya pagkababa ng telepono ng kanyang anak, sabi ng ama, Ma, epektibo, uuwi sila bukas at di tayo magbabayad. Sila magbabayad ng kanilang pamasahe. Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo, kapiling mo siya lagi. Hindi ba ngayong Pasko, kahit may pera ka, kahit andyan lahat ng pagkain, kahit mabili mo kung anong gusto mo, pero iba pa rin kapag kasama mo yung pamilya. Kaya nga yung mga kapatid natin na nandito sa ospital, ayaw nila dito sa ospital, gusto nila mo kasi sama-sama. Ganyan pag mahal mo isang tao. Ganyan din tayo kamahal ng Diyos. Gusto niya na makapiling natin siya, kaya nagkatawang tao siya. Ito pagbibigay ng Diyos na kanyang sarili. Hindi lamang siya nagpadala ng Christmas card, I love you so much. O kaya nagpadala ng anghel. O kaya tulad ng dati, nagpadala ng mga propeta, katulad ng sinabi sa first reading, o kaya sa second reading, padala ng mga propeta, that God loves us so much. No. He gives us His best. He gives us His only Son to let us know that He is with us. He is present to us because He loves us so much. Sabi nga sa John 3:16, this is the essence of this. God loves the world so much that He gave us His only Son, for us not to perish, but all those who believe in Him will have eternal life. Pagbibigayan. Kaya nga po, dahil pagbibigayan, nagbigay ang Diyos na kanyang sariling anak upang ating tagapagligtas, upang ating Diyos ay ang Pasko din ay panahon ng pagbibigayan. Hindi ho ba ito yung pinakaantay-antay natin na panahon sa buong taon kung saan ay sigurado ka makakatanggap ka ng regalo? Nakatanggap na ba kayo ng regalo? Pakitaas ang kamay, sino nakatanggap ng regalo? Taas po ng kamay. Sige po, di ko na kayo bibigyan ng regalo. Biro lang po. Sino pong nakapagbigay na ng regalo naman? Nagbigay ng regalo. Pakitaas po ang kamay. Nagbigay na ng regalo, Sigurado kayo? Nagbigay kayo, Sige po. Sino yung hindi pa nakapagbigay ng regalo? Yung Pasko. Nahihiya?
Yung mga hindi pa nagbigay, huwag niyong kuning ninong at ninang na inyong mga anak. Mga kuripot yan, magkatago yan. Pero, I think that's the essence of Christmas giving. Christmas is here because God gives. And when people give, Christmas is really here. Yan ang Pasko. Kaya kapag hindi ka pa nakapagbigay, hindi ko sinasabing material na bagay. Pero kapag hindi ka pa nagbibigay, hindi pa tunay at ganap na nangyari sa iyo ang Pasko. Christmas has not really come to you because the essence of Christmas is about graciousness of God. It's about God giving to us His only Son. Kaya nga po, ngayong panahon ng Pasko, totoo magbigay tayo. Pero magbigay naman tayo ng presensya natin sa ating kapwa. Magbigay naman tayo ng ating atensyon. Magbigay naman tayo ng panahon. Madali na magbalot ng mga regalo, pagkain, damit. Madali na magbalot. Pero ang mahirap ibigay ang iyong panahon, ang iyong atensyon, ang iyong sarili sa iyong kapwa. Pero yan ang binigay sa atin ng Diyos. Yan ang Pasko. Ibinigay niya ang sarili niya. Kaisa-isa niyang anak, ang sarili niyang anak. Kaya tumbasan naman natin ang pagmamahal, ang pagbibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay natin ang ating sarili sa ating kapwa. Naalala ko nga yung sinabi ko kahapon sa misa ko sa Sunday Mass. Sabi ko, merong isang nanay, nagpapasalamat siya sa kanyang anak na nasa abroad, nasa Hong Kong. Sabi niya, anak, maraming salamat. Napakasaya ng Pasko namin kasi nakatanggap kami sa iyo ng balikbayan box. Pero anak, sabi niya, sa dami ng regalo mo, sana sa susunod anak, huwag ka na magbigay ng green na toothpaste, yung may tatak na wasabi. Kasi anak, kapag ginagamit yun ng tatay mo, talagang napapaiyak siya sa anghang. Siguro anak, pang mga Chinese nung talaga yung wasabi na toothpaste. Huwag na sana yung anak sa susunod na Pasko. At sabi niya, salamat din anak, marami din palang para sa akin noon. Lalo na mga damit, mga sapatos. Pero anak, hiling ko din, sana sa susunod na Pasko, huwag mo na lang akong bigyan ng Nivea milk. Kasi nung ininom ko ito anak, malat-alat at nagka-LBM talaga ako. Napunta tuloy ako sa NKTI emergency. Kaya anak, sana wag na yan. Madalas, kapag tayo nagbibigay, kung ano lamang conveniente sa akin, kung anong meron dyan, lagay mo yan sa box, bigay mo yan. Pero ba't di tayo magbigay kung anong kinakailangan ng iba? Kung anong kinakailangan nila. Yun ang binigay ng Diyos. Hindi mo siya nagbigay sa atin ng kayamanan. Hindi mo siya nagbigay sa atin ng kapangyarihan, ng magic. Hindi. Binigay niya sa atin ang kanyang anak upang ating tagapagligtas. Dahil alam niya, kapag tayo-tayo lamang, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Bakit may Pasko? Dahil gusto tayo ng Diyos na iligtas. Naalala ko yung isang kwento din, ng isang tao, hindi naniniwala sa Pasko. Sabi niya, naniniwala ako sa Diyos. Pero bakit kailangan pa ng Diyos magkatawang tao? Pwede naman niya tayong iligtas sa isang idlap lang, sa isang magic wand lang na parang si Harry Potter. Pwede naman niya tayong iligtas ng ganun. Bakit pa niya kailangan? Kaya hindi siya nagsimba sa Christmas Eve Mass ng National Kidney, paiwan lamang sa bahay. Pero nung panahon din na yun ay umulan, napakalakas ng ulan. At kumalabog ang kanilang bahay. Kumalabog. Nakita niya, ang daming ibon na sumilong sa kanilang bahay. Kita ang daming ibon na sumilong. Pero nababasa pa rin ito sa lakas nga ng hangin. Kaya sabi niya, binubugaw niya ito para pumunta sa kanilang garahe. Binuksan niya kasi ang kanilang garahe. Gusto niya doon na lang sila para at least safety, di nababasa, hindi sila malalamigan. Pero hindi sumusunod. Kumuha siya ng pagkain. Kumuha siya ng pagkain para sumunod nga. Yung iba sumunod pero yung karamihan, andun pa rin. At yung ibang pumunta sa garahe, bumalik pa rin doon sa labas, nababasa pa rin. Kaya ito rin nasabi ng taong ito na hindi naniniwala sa Pasko, na hindi naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao. Sabi niya, sana kung nag-iibon lang ako, kaya ko silang kausapin, kaya ko silang pasundin, maliligtas ko sana sila sa lamig, maliligtas ko sana sila sa lamig. Ganyan ang Diyos. Ibinigay niya kung anong kailangan natin. Dahil alam niya, kapag hindi siya magkatawang tao, hindi natin siya maiintindihan, hindi niya tayo maiintindihan. At upang tayo maligtas, upang sumunod tayo sa Kanya, upang makasama natin siya, di lamang sa buhay na ito, kundi pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, nagkatawang tao siya, upang ituro sa atin anong uring buhay dapat meron tayo upang makapiling natin siya pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Pero ang Pasko po, di lang pagbibigayan. Ang Pasko ay nagsasabi din ng katotohanan, na ang Diyos ay nagkatawaang tao. Kaya nga sa Ingles, incarnation. Sabihin nyo nga yan, incarnation. Hindi po yan incarnation, iba pa, incarnation.
Incarnate, di ba? In flesh. Kaya nga, bukas ang reading, the Word of God became flesh. Naging laman, nagkalaman ang Diyos. Na noon ay hindi natin nakikita, pero ngayon ay nagkatawang tao. Yan ang pinagdiriwang din natin, ang pagkakatawang tao ng ating Diyos. Para bang sinasabi sa atin ng Diyos, kahit malungkot, kahit ang pagiging tao, nagkakasakit ka. Marami sa mga kaibigan natin dito, di man lang inakala. Kahit ang pagiging tao, marami kang responsibilidad. Marami kang pakakaining mga demonyito pakain sa bahay. Marami kang responsibilidad. Marami kang gagawin. Minsan nakaka-stress. At ang pagiging tao ay may hangganan, may kamatayan. Pero sa pagkakatawang tao ng Diyos, parang sinasabi niya sa atin na maganda ang pagiging tao natin, na may kabuluhan ang pagiging isang tao, na may lubos at sadyang kagandahan ang ating pagkatao. Kaya nga kanina, bago ako dumating dito, naisip ko tuloy, paano kaya ako napagkasunduan ng Diyos? Ng Diyos Ama, at Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, na hindi siya magkatawang tao, magkatawang hayop. Tiyak maraming magbabago sa ating mga bagay-bagay patungkol sa ating pananampalataya. Halimbawa na lamang, kung ang Diyos ay nagkatawang hayop, hindi nagkatawang tao, nagkatawang hayop. Kagaya ng kambing, ang Diyos ay nagkatawang kambing. Sa palagay ko, hindi hostya ang hahawakan ng pare. Hindi hostya ang ating kakainin sa loob ng misa, kundi papaitan. Gusto niyo ba yun? At magiging complicated ang ating misa. Lahat tayo, isa-isa magdadala ng mangkok at kutsara para kumain. Di ba? Napaka-complicated. Pero hindi yun ang pagkasunduan ng Diyos. Ang pagkasunduan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ng pagkatawang tao siya. Upang sabihin sa atin, hindi lamang tayo mahal ng Diyos. May kabuluhan din ang ating pagkatao. Mahalaga din tayo. Kaya nga ang simbahan, tumututol. Kahit natalo sa RH Bill, di mahalaga yan. Para sa akin, proud pa rin ako. Nanindigan tayo. Nanindigan ang simbahan. Kung ano ang makabuhay. Maliman siguro yung sinasabi ng ibang pare o kay ibang obispo, parang ang nais tama ng simbahan, na sana mapanindigan natin kung ano ang makabuhay. Kaya nga nanindigan ang simbahan, natutulan ang death penalty. Kasi kahit gaano man kalaking nagawang kasalanan ng tao, may dignidad pa din siya. At pinatunayan na ng pagkakatawang tao ng Diyos. Hindi siya nagkatawang tao siya. Kaya nga, sabihin natin sa ating sarili ngayon, kapatid, sabihin mo nga sa tabi mo, mapalad ka kasi naging tao ka. Mapalad ka kasi naging tao ka. At may banat na panghuli na kahit di masyadong halata, na ikaw ito. Pero mapalad tayo mga kapatid. Mamaya, hahalikan natin yung baby Jesus. Bakit yon? Kasi nais sa atin sabihin ng Diyos, nagkatawang tao siya. Ba, anong pangalan ni Jesus? Emmanuel, God with us. Ibig sabihin, bawat isang tao, andiyan ng Diyos. Amen. Kung mamaya hahalikan natin si Jesus, pero hindi mo kayang mahalin, hindi kayang magpatawad sa iyong kapwa, hindi mo kayang tumulong sa mga nangailangan, hindi mo kayang tumulong sa mga nangailangan ng mga relief goods doon sa Mindanao, huwag mo na lang siyang halikan. Sapagkat ang paghalik sa Diyos, na nagkatawang tao ay sinasabi, mahal ko ang Diyos, mamahalin ko rin ang aking kapwa. Kaya nga yan ang commandments ni Jesus. Love God with all your heart and love your neighbor as yourself. Sinabi din ni Jesus, whatever you do to the least brothers of mine, you do it for me. Kaya nga, pinili ng Diyos. Nagtataka nga ako, napakaganda ng second reading, na ang Diyos ay, He's a wonder counselor, He's a creator of everything, may gawa ng lahat. Pero bakit pinili niya sa isang sabsaban lamang may panganak? Bakit pinili na swaddling clothes ang ipambalot sa kanya? Alam niyo ba swaddling clothes? Pinunit-punit na mga lumang dami para pambalot niya. Bakit pinili ng Diyos? Hindi kumpleto yung yung ating Belen. Bakit pinili niya maging guest niya ay mga simpleng tao? Shepherd ba naman? Bakit pinili niya ipanganak sa bahay ng mga hayop? Bakit pinili niya yun? Palagay ko, upang sabihin din sa atin na kailangan natin mahalin ang mga taong walang bahay, ang mga taong mahihirap. Pinili ng Diyos na to be born in a humble situation
to tell us also that we can only understand the true meaning of Christmas, God's gift of Himself, by being humble also, by humbling also our hearts. Panghuli po, alam niyo po, meron pong tinatawag na Nativity Church. Ito ay isang simbahan na tinayo kung saan pinapaniwalaan natin na doon pinanganak si Jesus, nasa Bethlehem. Pero hindi pa ako nakapunta doon, sana makapunta ako. Pero nakita ko sa internet at laging pinapakita yon sa aming Bible study. Merong tinatawag na Nativity Church. Napakalaki ng simbahan na ito, pero isa lang ang pintuan. Isa lang ang pintuan. Ewan ko, sa palagi ko, marami na nakapunta. At sa pintuan na ito, ang pintuan na ito ay napakababa, 4 feet high lang. Kailangan mo nga yumko Palagay ko, ginawa yun in order to remind us. You can only accept Jesus. You can only accept and understand the meaning of Christmas if you humble also yourself. If you also sacrifice yourself by bowing down. Bowing down. Kaya po, ngayong Pasko, birthday naman to ni Jesus, ano may bibigay mo sa Kanya? Nais niya na tayo din maging humble. As He Himself humbled Himself, giving His very own Son to us. Kaya tayo din maging humble, na tanggapin ng Diyos na kailangan natin siya. Kailangan natin ang isang tagapagligtas sa buhay natin. We need a Savior. We need the Lord in our life in order to guide us, in order to save us.